Hello! General reading po ulit tayo. Kamusta naman po kayo? So, hindi ako nagbasa sa nung Holy Week. Kaya wala akong uploads. Check natin ano yung mga energies. Kung ano man yung mga makikita ko dito sa cards yung sasabihin ko sa inyo, pwede akong magbanggit ng mga signs na lumilitaw sa cards, pero kahit naman anong sign ninyo as long as nakaka-relate kayo doon sa reading. Ako nga pala si Tin. Kung bago po kayo dito. Let me know kung bago kayo dito or matagal na. Ayan. Okay, so general energies muna tayo. Nakakakita ako rito ng pagiging undecided with the Two of Swords, no? It could be na you are facing a situation wherein kailangan mo mag-decide, kailangan mo mamili, pero pwedeng nahihirapan ka or nako-confuse ka. And dahil dyan, parang nagkakaroon ng mga delays, nagkakaroon ng pagbagal about the situation or the progress, no? Kasi nandyan si Knight of Pentacles. Pwedeng yung iba, you are stuck in a situation wherein way kayo ng way ng mga options ninyo, pero hirap pa rin kayong mamili, mag-decide. Tungkol dyan sa situation na yan. So, nagkakaroon ng stagnant energy. Nagkakaroon ng pagiging stuck. Unable to move forward. No? Unable to make progress. Kasi nga, doon pa lang sa decision making, nahihirapan ka na. No? Yun yung nagpapabagal ng proseso ng mga bagay-bagay. Yan yung nagpapabagal ng progress instead na magkaroon ng movement, no? Kasi parang sigurista energy yung nadedetect ko dito eh. Willing ka na mag-work hard, willing ka na mag-commit about this situation, pero gusto mo kasing makasiguro, no? Ayaw mo hangga't maaari, ayaw mong magkamali. Kahit sa decision making pa lang, sa pagpili pa lang, yun yung nasisense ko dito eh. Pero ang ganda kasi you have the Four of Wands, which is building a strong foundation. Whether this is regarding your career, regarding your finances, or regarding relationships, nakikita ko na you are building a fortress, a stable na foundation. Yun nga yung sinasabi ko. Kasi Four of Wands is stability. Some of you could be building a house, no? Hindi ko alam kung something related. Parang it seems that you are working on something and you're willing to work hard para dito sa bagay na to, na mabuo mo yan, mapundar mo yan. No? Pwedeng iba, one of your goals is makapagpundar ng property, ganyan, makapagpatayo ng bahay. Some of you, ang goal ninyo is to build a stable business or source ng income. Some of you, ang focus ninyo is
yung stability ng relationship ng family or ng kabuhayan ninyo, no? Parang nakikita ko nga you are willing to work hard para matupad mo yung mga goals mo na yan. And I think magiging successful yan since nandyan naman si Four of Wands and nandyan si Eight of Pentacles, which is a lot of, ayan, pwede itong maraming pera, maraming, alam mo yon, profit, daming coins eh. So, kung ano yan, ibig sabihin, kikita ka ng malaki dyan or makakasave ka ng malaking pera, eventually, magiging stable yan, no? So, that is for the general energies. By the way, kung bago kayo rito at hindi pa po kayo nakasubscribe or follow sa aking channel or page, please don't forget to subscribe or follow. Malaking tulong po bawat like, follow, subscribe ninyo, yung mga pag-share ninyo dyan ng mga readings ko, pag-relieve ninyo ng mga like, heart, or comments, yan. And hindi ninyo pag-i-skip ng mga ads. Kung gusto nyo na exclusive perks sa akin, mag-avail kayo ng subscription sa FB page ko. Okay? And thank you sa ating mga generous star senders, mga generous na nag-avail ng membership subscription. Lahat ng mga kinikita ko, yan yung pinabibili ko ng mga cards, no? Pero pwede nyo rin ako i-gift ng cards, guys. Gusto nyo akong regaluhan ng cards, tarot bags, alam nyo yun, yung mga ginagamit ko sa reading. Okay. Merong mga bagay na mapuput on hold. May mga, may mapuput on hold. With the Hangman, sabihin na natin, it's, pansamantalang, pansamantalang pagiging inactive or pansamantalang taking a break or pause. You need to step back and reassess the situation according to the Hangman and according to the Hermit card. So, this is no time para magmadali ka. Mas maganda or mas makakabuti, makakatulong kung magpo-pause ka muna. No? To observe, to think about things, no? Carefully. Pag-isipan mo muna. Ayan eh. May card kasi dito na kailangan mo munang mag-take ng break para pag-isipan i-analyze mo mabuti yung situation. Kung ito ay regarding a connection, nakikita ko na parang merong cool off, merong pag-detach with the Hermit, parang meron something dito na nakasuspend with the Hangman. Sabihin, meron pansamantalang natigil eh. Parang yan yung waiting period or parang kumbaga sa leave. Indefinite leave yun. Hindi mo alam kung kailan babalik, kailan papasok uli. No?
Kung sa relationship parang ganun, parang naiwan na walang malinaw na closure. Parang ang nasa sense ko is waiting period. And at the same time, yung period na yan wherein maglalay low kayo, yung period na yan wherein no contact, no communication, detach muna. Yun din yung period na merong mga bagay na pag-iisipan or marirealize with the hangman. Oo, Four of Cups is also about contemplation. So, 3 cards yung nagsasabi dito na merong magaganap na pagmumuni-muni. Oo. Basta meron akong na-sense na pause, break, suspension. So, period ng pagiging detached or single, alone, with the Hermit card. Ganun din yun yung Hanged Man. Merong energy dito na nag-iisip kung tatanggapin niya ba to o hindi. Magiging okay na ba siya rito or hindi. Magiging happy ba siya rito, kontento or hindi. Ngayon, nafe-feel ko rito. Pero magkakaroon ng realization. Okay, for the signs na lumilitaw dito, there's Pisces, Cancer, Aquarius, Virgo, Libra, Aries, Leo, or Capricorn. Pero it could be any sign. Sabi ko nga sa inyo kanina sa umpisa, kahit na anong sign ninyo, as long as nakaka-relate kayo, kumbaga ano lang yung mga nakikita ko sa cards na signs ay babanggitin ko. Okay, if this is a situation, sa tingin ko maghihintay ka pa. Kagaya nga ng sabi ko, sa ayaw at sa gusto mo, wala kang magagawa with the hangman. Meron talagang period ng suspension dito like parang matitenga naka-put on hold. So whether in general yan, sa career mo, sa pera, or sa love life mo, hindi ko alam, depende na yan kung saan kayo nakaka-relate. Pero nakakakita naman ako dito if this is about opportunity in career or in love, there is an opportunity for sure. And this is far from being hopeless. Kasi you have the star card, which means merong pag-asa May bright future, may magandang naghihintay, something to hope for. And if this is an advice, sinasabi sa'yo na you should always think positive and don't lose hope pagdating sa iyong mga pangarap or goals. Kasi merong natatanaw na bright future or pag-asa with the Hanged Man. If this is a connection, a person, this is a sign na umaasa. Nag-umaasa na na merong magandang kahihinatnan, umaasa na merong kayong future with each other. And by the way, Four of Wands is a sign ng marriage or family, pagiging complete. So ano man yan, nakikita ko yung mga goals mo, pangarap mo, there's the possibility na matupad yan, no? There's the possibility na makumpleto, kung ano man yung gusto mong makumpleto na yan, ma-fulfill. And sabi ko nga, in terms of stability, maganda naman kasi you have the Four of Wands and the Eight of Pentacles as a sign of stability. Maybe meron ding paparating mga reunions, occasions, gatherings with the Four of Wands. It's a card of celebration, achievement. Di ko alam kung ano yan. Pwedeng sa family, pwedeng class reunion.
Ten of Swords is napipintong ending. So, nakikita ko, eventually, matatapos din naman lahat ng struggles or paghihirap mo. Sabi ko nga sa'yo, may mga natatanaw na magandang pag-asa eh. Okay? Sometimes the Ten of Swords appears kapag magkakaroon ka ng situation wherein hanggang doon na lang talaga, na-rock bottom na, wala nang ibang pupuntahan. No? Sometimes Ten of Swords is about betrayal, kung maaari kang makaranas ng betrayal. Pero usually it is an ending. And matatapos na yung mga paghihirap mo. Yes. It could be betrayal kasi lumitaw yung Three of Swords, lumitaw ang Ten of Swords. No? Asahan mo na mabobroken heart ka dyan kasi nga binitray ka. Or pwedeng may pagkabigo and that's the reason na magkakaroon ka ng broken heart. Kasi Three of Swords is about pagiging broken-hearted eh. Sorrow, loss, defeat. No? Defeat, pain, sadness, tears. Kasi nga kung maaaring iba pwedeng ang pinagmulan is betrayal, maaaring ang pinagmulan ay pagkabigo, loss, kaya kayo magkakaroon ng sadness, pain, suffering. Three of Swords is breakup. Yung iba baka magkaroon ng breakup na. Pero in terms of pera talaga, career stability, maganda. Kasi ayan na naman si Ten of Pentacles. By the way, may mga lumitaw na namang signs. May Gemini, may Libra, may Virgo. Aries, Emperor. Wow! So literally, you are building an empire. Ang ganda nito. So kung ano man itong bagay na binibuild mo, by the way, this is timeless reading kahit kailan makarating sa inyo ito ha. Anong petsa pa yan? Kasi merong pagbibuild ng foundation ako na sense doon sa Four of Wands mo and then lumitaw pa ngayon sa dulo si Emperor which is 4 and then you have the Ten of Pentacles. This is hard work. No, there's a lot of money involved, maraming pawis, sacrifices, paghihirap. No, andyan yung time na makakaranas ka ng defeat. Pero eventually makakabangon ka eh. Nakikita ko na magiging stable din lahat ng mga bagay dito. With the Ten of Pentacles, Four of Wands, Emperor. Kaya maganda to kung ano man itong binibuild mo, kung business yan, kung future mo yan, kabuhayan mo, nakikita ko na magiging stable. Pangmatagalan yan. Something about leadership, something about taking responsibilities with the Emperor, fatherhood, boss. Oo. Something also about legacy, pamana. Is it money? Is it property? Bahay? Hindi ko alam eh. Or building strong foundation or future. Yun na naman yung mga meanings niyan eh. Kung ano't ano man yan, ito yung situations, tao, bagay na pangmatagalan. Okay? Yun lang yung marireassure ko with the Four of Wands and Ten of Pentacles. The Moon is Pisces energy. Page is another opportunity for you. It could be a good message na paparating. Good news. Oo. Especially when it comes to money, it's a positive sign.
So, nakakakita talaga ako ng opportunity, ano? Ang dami ditong mga stability. You have also another king. Emperor, dalawang kings, Ten of Pentacles. Wait lang. Sorry naman kasi akala ko importante yung message. Alam mo yung mga bagay na iiwasan mo is mag-overthink. Oo. And conquer your fears. Yan. Insecurities, fears, yan yung mga maaaring maging problema mo sa sarili mo, yung pagiging indecisive. Pero overall, nakikita ko, things will turn out well, especially sa iyong mga matters related sa kabuhayan mo, sa financial mo. There are enough pentacles here para masabi ko na magiging stable and successful yung outcome. You need to be patient, no? Kasi hindi lahat ng bagay hindi lahat ng bagay makukuha mo agad-agad yung results. As long as gamitin mo yung intuition mo, gamitin mo yung patience mo, eventually magbubunga din naman itong mga bagay na ito na hinihintay mo, pinaghihirapan mo, ipinundar mo. Basta tututukan mo lang yan and magiging patient ka. Kasi merong tendency na mainip ka, maging restless ka, no? And during those times, yung iba ang ginagawa nila, meron silang mga bagay na nasimulan and eventually i-abandon nila yun kasi nga pwedeng bigla na lang silang maiinip and hindi na nila tatapusin, hindi na nila hihintayin yung outcome. Sometimes nangyayari yun, di ba? Pero overall, nakikita ko, you are in control of the situation. And sa nakikita ko with the Emperor, kaya mo yan. Magagawa mo yan ng tama. Ayan. If we're talking about person here, this is a very matured person kasi ang dami niyang kings, no? Or maybe this is someone na hindi na siya bata. Alam mo yun, seryoso siya, practical, matured enough. Alam niya yung gagawin niya. This person knows what he or she wants, and this person knows what to do. And alam niya kung paano niya i-manage, no? Whether ikaw yan in person na nakaka-deal mo. Okay? So, if you're expecting for a communication from this person, yes, sa tingin ko, after ng period ng cool off, after ng period ng pagiging detached, no communication is nakakakita ako ng communication with the page, no? So sa tingin ko, makikipag-communicate pa yan, magpaparamdam pa yan, if ever na magkaroon man ng detachment dito or no communication. Okay, so far yan yung mga na-pick up ko dito sa inyong general/love reading. Thank you so much for dropping by. Godspeed, babush, peace.